habag ang puso ng Kwaresma. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gaway. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, pulis, Coast Guard, jail officer, firefighter, at lahat ng nasa serbisyo at sa inyong mga pamilya. Ngayon po ay Saturday, February 21, 2026, on Saturday after Ash Wednesday. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas mula nang nagsimula ang Kwaresma. Ang ilan sa atin ay iniisip na kung ano ang isusuko natin. Ang iba naman ay maaaring nahihirapan na. Ngunit malinaw ang paalala ng Diyos sa ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito. Ang Kwaresma ay hindi tungkol sa pagpapakita na matibay tayo. Ito ay tungkol sa pagiging mahabagin. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah, chapter 58, verses 9 to 14, malinaw ang sinabi ng Diyos. Alisin ninyo ang pang-aapi. Itigil ang pagtuturo ng daliri. Itigil ang masasakit na salita. Tulungan ang nangangailangan. Hindi dramatic ang hinihingi ng Diyos. Hindi lang pag-aayuno ng pagkain, kundi pagbabago ng asal. Sa hanay ng mga nasa serbisyo, madalas tayong nasa ilalim ng pressure. Stress sa trabaho, pagod sa duty, problema sa pamilya. Minsan, doon lumalabas ang init ng ulo, masasakit na salita, pagiging istrikto na wala sa lugar. Sinasabi ng Diyos, kung gusto mong lumiwanag ang buhay mo, simulan mo sa paraan ng pakikitungo mo sa kapwa. Kung gusto mong gumaan ang loob mo, alisin mo ang galit, yabang, at panghuhusga. Doon papasok ang liwanag. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 5, verses 27 to 32, tinawag ni Jesus si Levi, isang maniningil ng buwis. Hindi siya respetado o ginagalang, itinuturing siyang makasalanan. Ngunit sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. At agad siyang tumayo at sumunod kay Jesus. Walang sermon, walang paninisi, isang paanyaya lang. Pagkatapos, kumain si Jesus kasama ang mga makasalanan at may mga nagreklamo. Ngunit, sagot na Jesus, hindi ko tinawag ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Magandang balita ito para sa atin. Lahat tayo ay may kahinaan. Lahat tayo may pagkukulang. Ang Kwaresma ay hindi panahon para magkunwaring perpekto. Ito ay panahon para umamin na kailangan natin ang awa ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Bilang mga nasa serbisyo, sanay tayo sa disiplina at istriktong patakaran. Pero ang Kwaresma ay hindi lang tungkol sa pagiging mas istrikto. Ito ay tungkol sa paglambot sa puso, mas mahinahon sa pamilya, mas maunawain sa kasama sa trabaho, mas maawain sa sarili. Marahil ang tunay na pag-ayuno ngayon ay hindi lang pag-iwas sa karne, kundi pag-iwas sa masasakit na salita, pagbitaw sa sama ng loob, pagkontrol sa galit, pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, pakikinig bago magsalita. Sa serbisyo, maraming sugat, hindi lang physical, kundi emotional. Kung ang pag-aayuno mo ay nagpapabuti sa pakikitungo mo sa kapwa, lalo na sa pamilya mo, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kung ang Kwaresma mo ay nagpapasikip ng puso, may kulang. Kung ang Kwaresma mo ay nagpapalambot ng puso, tama ang direksyon mo. Alisin ang nakakasakit. Magpakita ng habag. Sumunod sa tawag ni Kristo. Ang Diyos ay tumatawag sa atin, hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil mahal niya tayo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo.
Panginoong Diyos, turuan mo ang aming mga sundalo, police, Coast Guard, jail officer, firefighter, at lahat ng nasa serbisyo na maging mahabagin. Alisin mo ang galit at tigas ng kanilang puso. Tulungan mo silang mas maging maunawain sa kanilang mga pamilya at kasamahan sa trabaho. Gabayan mo sila upang ang kanilang kwarisma ay magbunga ng tunay na pagbabago sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.